discuss kahit kawahin sa decree, no? Mando sa Dios. Nakainom-nom mo sa iyang i-discuss kawahin sa unsa ang mga mando sa Dios or God's decree. So, review sa nato ni decree, no, o mando sa Dios. Ang mga mando sa Dios mao ang iyang dayon nga tuyo. Ang tawag niya na eternal purpose. Ang dayon nga tuyo o eternal purpose. Sumala sa tambag o gabay sa iyang kagulihong kabubuton. So, kining mando sa Dios iya gyud na siya kabubuton. Subay sa iyang gabay, sa iyang kagulihong kabubuton. Na kundiin, alang sa iyang kagulihong himaya, iya na nga gitagana o giandam o gilaraw na ang nangadaan ang bisan unsa nga mga panghitabo. So, nasabtan ninyo ni, no? Kaming mando sa Dios. Walay panghitabo sa kalibutan nga dili ilawom sa iyang kabubuton, no? So kay adunay tuyo ang Dios, adunay mando ang Dios. So kining decree adunay kay kabubuton sa Dios, adunay mga daghang klase nga gitawag ni mga mando sa Dios kining iyang kabubuton. Adunay revealed will, kana bang ipadayag nga kabubuton sa Dios o kanang ipadayag nga kabubuton sa Dios mo na siyang ipadayag niya sa iyang pulong. Kaning pulong sa Dios tawag kani mo ni ang iyang revelation, ang iyang gi-reveal nga will diha sa iyang pulong. Una natuon dito tag pulong sa Ginoo kay para mahibaw-an nato ang kining unsay gi-reveal nga kabubuton sa Dios. So kung dili ka mo basa sa pulong sa Ginoo, dili ka makahibalo, wala kay knowledge sa gi-reveal nga will sa Dios. So doon na po'y kabubuton ka ng permissive will. So, kabubuton sa Diyos ka ng permissive will. Gitugon sa Diyos nga maghinabo na sa kinabuhi. Ang permissive will, it's either worst scenario or evil, dautan, na paghitabo, or good, maayo nga panghitabo. So, ang daotang panghitabo, iya gyapon na nga kabubuton sa Dios, ilawom sa iyang permissive will. Niya aduna po'y kabubuton sa Dios gitawag nga secret will. Kanang secret will kabubuton sa Dios nga siya ra ang nakahibalo. Wala kitay kahibalo, gitawagan niya siya og sekreto nga kabubuton sa Dios. Nga adunay mga bersikulo ni ana, no, kamatuod nga naay kabubuton sa Dios nga dili ka kahibalo, wala ka kahibalo, wala tay knowledge niya na. Kanang ingon diya sa Biblia, secret will belongs to the Lord. So manang mga butang, mga pakinabo nga ilawom sa iyang sikreto nga mando nga kabubuton. So wala ta kay wala tay knowledge niya na. So dili na ta mo tingkay pa niya ng mga kabubuton sa Dios nga wala niya gipadayag. So napilain mo ning decretive will. So kining mga mando sa Dios daghani. So mo nang tuning hisgutan karon, no, layo lawom gid kay ning doktrina no kining isgutan nato kining mga mando sa Dios. Pero inyo naman ning na pamapian diya ang Pastor Dindo sa iya pag discuss ni ato lang ning itaga og review kining mga plano kabubuton sa Dios, mando sa Dios, katuyuan sa Dios. So I hope nga yung nani na nasabta, no. So pinaagi kaniya, pinaagi kan kinsa usab kita mahimong panulundon, kita gibutan ng daan, sumala sa katuyuan, sa nagpalihok sa tanang mga butang, sumala sa laraw, sa iyang pagbuot. So muli ang bersikulo nga
tudlo ka na to nga ang Dios adunay pagbuot. Magbubuot siya, doon na siya mga laraw, doon na siya mga plano, doon na siya mga tuyo. Na ginapalihok niya yung mga katuyuan. Tapos sa iya halang gyud na nga kaubuton. So muna nga walay makapugong sa kabubuton sa Dios. So mo ni ang gisgutan sa unang pag-discuss kabahin sa mando sa Dios na. So karon nga gabi isgutan nato kining question number 8 no. Pangutana no. Ikawalo pangutana diha sa katekismo nato. Okay, question number 8 no. Itong isgutan no. Muni ang question number 8. Giyon sa man sa Dios pagtuman o pagpatuman no ang iyang mga mando. Kaya ang Dios dunay plano, dunay decree. Dunay decree, dunay siya plano, dunay siya katuyuan nga muni ang iyang gustong mahinabo no sa tibuok universo mo ni ang iyang kabubuton. So diya siyang plano, diya siyang kabubuton, diya siyang mando. So iyon sa man sa pagtuman. Okay, kining Dios susama ni siya o kanang engineer no. So kung maghimo ka og building, maghimo ka building para sa nindot nindot nga building. So wala pa ni siya itukod. Dunay blueprint. Dunay blueprint niini. So ang blueprint mo na siya ang plano. Unang plano. So kung unsa ang naa sa blueprint, mao gina ang resulta dito sa paghimo na karon. So munang dinhi ang Dios kay maalaman. So doon na siya ay plano, katuyuan, decree, mando, no? Kabubuton nga gusto niya ipatuman. So mula karon kining tanang plano niya iyahan ang ipatuman. Himuon man niya, no? Iyon sa man sa Dios pagtuman ang iyahang mando. Kaya tanang plano sa Dios, tanang kabubuton sa Dios kinahanglan ginang mga tuman. Diha kang Hesus, diha sa imong kinabuhi o diha sa pangitabo sa kalibutan, kinahanglan gyud ang mga tuman kay nana diha sa iyang plano, nana sa iyang mando. So kinahanglan gyud ipatuman karon. So ang pangutana sa ikawalo, iyon sa man sa Dios pagpatuman o pagtuman ang iyang mga mando. Nawang tubag mo kini no. Basa. Ginatuman sa Dios ang iyang mga mando buhat sa paglalang o paghimo sa panahon. Okay, so muna yung tubag no. Ginatuman sa Dios ang iyang mga mando diha sa mga buhat sa paglalang o paghimo sa tanang mga butang o sa pagpahilona niini. So, muni siya ang tubag niini punta. Nagiyon sa man sa Dios ang tanan niyang mando, ang tanan niyang kabubuton, tanan niyang plano, iyon sa man niya pagtuman. So, to ang pagtuman niya na ginatuman sa Dios ang iyang mga mando diha sa pagbuhat sa paglalang, creation, no? I-create niya, iyang itukod na niya ang iyang plano, no? Buhat sa paglalang. O niya, kining iyang i-create, itukod niya, kay gikas yan plano, ibuhat niya, ilalang niya ang tanan. Niya, ipahilo na niya ang tanan. No? So, muning duha karon na ito ang pag-isutan, no? Pagtulunan, kaning paglalang sa Dios, o ang pagpahilo na sa iyang mga nilalang. No? Muna ang duha nga direct na tubag. No? Mga bersikulo, Pinadayag 4:11, Daniel 4:35. Kuha lang ng mga bersikulo nga pinaka-duol, no? Pinadayag 4:11. So, ingon sa Pinadayag 4:11, takos ikaw, among Ginoo o Dios,
sa pagdawat o sa himaya o dungog o gahom. Kay ikaw man ang nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa imong pagbulutan, milungtad o nangahimo sila. So, diri ta magtuto karon ini nga bersikulo pagtungod sa plano sa Dios, iyang plano, iyang kabubuton, iyang decree, iyang mga mando, yan ang ipatuman pinaagi sa paglalang, pagbuhat sa tanang mga butang. So, kay ikaw man ang nagbuhat sa tanang butang o pinaagi sa imong pagbulutan, mando, milungtad o nangahimo sila o nangahimo sila. So, sa siya sa proof pagpamatuod nga kining Dios nga magbubuot, kining Dios nga magmamando, kining Dios nga nagpa tugmaw sa iyang mga plano, no? So, tanan niyang plano iyahan ng pagahimuon. Creation, by means of creation. So, lain nga bersikulo sa Daniel 4:35, ug ang tanang mga pumuluyo sa yuta gipang-isip nga walay nahot, ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit, na o taliwala sa mga pumuluyo sa yuta, ug walay makapugong sa iyang kamot kung makasulti kaniya unsay imong ginabuhat. So diya ang pamatuod po sa bersikulo nga ang Dios nga magbubuot, magmamando, no? Siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton. Gibuhat niya ang iyang kabubuton. Iyang mando, ang decree, ang kabubuton iyang gibuhat niya. Asa man, no? Object diha sa panon sa langit. So tanan nga mga aktibidades o created beings diha sa langit, ilaw nga siya sa pagbuot sa Dios. Dios ang nag-create niya na yung ito sa dinhi, wala lamang sa langit, no? Gipatuman ngayang mga kabubuton, kundili taliwala sa mga pumuluyo sa yuta. Muna nga tanan nga pangtago sa kalibutan, ilaw gihapon sa pagbulutan sa Dios, no? Unya ingon dinhi, walay makapugong sa iyang kamot. Ug pasabot, walay makasanta sa iyang kabubuton. Dili tao makapugong sa kabubuton sa Dios, no? Dili mga buhat dinhi sa kalibutan nga makapugong sa kabubuton sa Dios. Kay tanang panghitabo dinhi sa kalibutan ilaw sa iyang pagbulutan. No? So, basig mo huwag ng pangutana kanang mga worst nga senaryo din nga hitabo sa kalibutan ba, iya pa ba na pagbuot sa Dios? So atol na to bagon unya, no, sa inyong mga question, no? Basta ngoni sa langit o sa yuta gipatuman sa Dios ang iyang kabubuton. So muna nga walay kabubuton sa Dios, walay panghitabo sa tibuok kalibutan sa langit o sa yuta nga dili ilawom sa iyang pagmando, dili ilawom sa iyang pagbulutan. Tanan ilawom sa iyang pagbulutan. No? Ang Dios sa ontological being. May ontology, so ontological being kung pasabot nga may kaalam sa pagdisenyo mo man ang creator. Kung creator gani ka, madyo kay knowledge sa pag-create o sa pagplano. Knowledge sa pag-disenyo. So, our God is a designer. Kung gusto mo nang magbuhat, sabi mo pinakasimpleng ako, ang Diyos na to, designer siya. I-design niya ang tanan. Makita niyo diya in the middle, makita niyo sa kaparangan, makita niyo sa kalasangan. Ngano kinanin maning, ngano kinanin maning butterfly, ngano kinanin maning suba, ngano kinanin maning porma sa dagat, ngano kinanin siya kay dili lang siya na namugna diha nga tugmaw lang na dinha nga wala muagi sa usa ka huna-huna nga perpekto nga gidisenyo. So kining pagka magbubuot sa Dios, kining nagplano nga Dios, nagplano siya diha sa iyang kaalam. Kunya iyang kaalam hingpit, mao ni siya ang hitabo karon sa iyang mga pag-create. Gikan sa iyang giplano nga disenyo, iya gi-create. No? Munang pati tao, pati tanan nga mga kabuhatan,
gikan din na siya sa design sa Dios. So, una yung siya ang Dios, usa ka ontological being nga buot pasabot nga may kaalam sa disenyo human sa iyang blueprint o plano, iyang gimugna ang tanan niyang giplano. So, diha sa atong gibasa na to baga dunay duha ka matuoran giun sa pagtuman sa Dios ang mga mando. No? So, number 1, ginatuman ang mga mando pinagi sa paglalang o pagmugna by means of creation. Unya o ang tanang mga nilalang iyang gipahilo na. So gipahilo na ang tanan. So dito sa una no, ang paglalang o pagmugna sa Dios gikan sa iyang mga naplano nga tanan nga mga panghitabo, mga butang di sa kalibutan. Revelation 4:11. So palihog tagbasa sa Revelation 4:11. Wala ko na butang sa projector pin no. Kung makabasa mo diha sa kay Bible study man ni, pwede mubasa sa tatong buot mong basa. Ang paglalang o ang pagmugna sa Diyos. 4:11 no, yung basa niya. Sige, basa daw. Revelations 4:11. You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, for you created everything, and it is for your pleasure that they exist and were created. Nginit na sa English no, anong ibasa diha sa kung saan ang version brand mo? NLT? NLT. Sa ESV, ingon sa worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. No? So muna ang kaning polong din ni by your will they existed and were created. So anong nag-exist ka? Nganong nag-exist ko? O nganong inana man ang imong design sa imong nawong? Ayaw ka reklamo. Design na siya sa Ginoo. So hay kita, kusog kita mo self-pity, no? Kusog kita mo self-pity, murabag manamay ka sa itong kagulingong dagway. Kung nanamay kasi mong kagulingong dagway, tabla na gitamay nimo ang nag-create nimo nga mao ang Dios. Mao na design sa imong nawong. Na kung dako kag mata, dawa ka. Kaya mo gina sa design sa Dios, di ba? Kasi say, di ta kadawat sa itong ilong. Anong lapad niya akong ilong? Kung ang katag ang taas paingon man dito. Anong paingon man dito taas ni ini, di man pa gusto lang ko ka ng taas paingon mo dito. Dili palapad. Pero kay design man muna. Muna yung sila, worthy are you, O Lord and God, to receive glory. So, himayaan ang Diyos kung unsa man ang imuhang nawong, unsa man itsura nimo. Himaya ang Diyos. Ayaw tamaya ang imong kagulingong itsura kung kay tabla ra nga ginamay nimo ang Diyos nga nagdisenyo ni ana. Di ba? So, ang unang makatamay mo itong kagalingon, pero usahay, lahat ang ikdirahan itong kagalingon. Pero usually, nahiyong pa sa itong kagalingon. No? So, muna nga, tanong na ito matubang sa lamin kaya gusto tayo tanaw sa itong dagway. No? Pero muna siya, by your will, they existed and were created. Ni-exist ka din sa kalibutan, na-create ka din sa kalibutan, tungod na siya kay kabubuton sa Diyos. Ilaw na sa mando sa Diyos na nung naakakaroon. No? So, naging sa verse 11, no? Magbubuhat tako sa pagdawat si Himaya, dungog o gahom. So, ang atong creator, lumawang Diyos, tapos yun sa pagdawat sa Himaya. Muna bitaw nga, kung ang imuhang i-glorify nimo, i-imaya nimo ang Diyos, deserve yun niya, ang mo receive niya ng glory. Kay, gi-create ka niya, na-exist ka tungod sa niya nga kabubuton. So, muban ka nang, naingon sila no, kanang mga unwanted child. Hindi naman.
In the sight of God, there is no unwanted child. Pero din sa kalibutan, sa konsepto sa tao, daghan mo ingon nga kani nga bata unwanted man ni. Di ba? Kay kanang nagpataka lagi ang inahan pagpakigrelasyon, so niboro, nibuntis, dili gusto ang uban, ipa-abort, Unwanted pregnancy. ipa-abort ang uban. Unya kay wa man gyud na-abort. Buhi man gyud ang bata sa tiyan. So, na anak, pagka-anak, mayroon tayo ng nanay, unwanted child. Unwanted child. Pero sa tubangan sa Diyos, ano na ba yung unwanted child? Wala. Wala. Kaya kung once ka nag-exist ka din sa kalibutan, so, but pasabot, ipatuma ka din sa kalibutan, kay i-create ka si Ginoo, niya ilaw ka sa iyahang kaubuton, ya. Amo na siya angay ni mong himayaw ng Diyos tungod kay you were created by His will, dili kay by human will. No? So, muni letter B, tungod kay Diyos ang nagmugna sa tanang nang himayaw nimo ang Diyos. So, kita kusog kayo ta mo angkon ato, no? Kusog kay tamang angkon, ako ning kwarta, ako ning cellphone, ako ning sinina, ako. Kusog kay tamang angkon nga ako. Ang question is, imo ba gyud na? Ako ning gininhawa, ako ning pagtuo, ako ning pagbati, ako ning paghinursol, kung saan na diha, no? Imo ba gyud na? Pangutangan ako, naa ba gyud imo? Kaya kung created being ka lang, walay imo. Pero kung creator ka, may imo unta. Pero kaya wala mo kay i-create nga imo yun, imo ba yun na? So, tanang na-possess niya mo karon, muna anak hulam, piniyalan, ipiyalan na sa Diyos sa imo, di na imo. Pero yan ko na nga ato. Pero di na ato. Iyan na sa Diyos. So muna ko kung imuhang ilobo ng himaya sa Diyos, wala na, nilabag ka na sa kabubuton sa Diyos nga ang mga butang nga naan mo karon dili man na imo nang pasalamatan og idayeg nato sa Dios nga kini Ginoo imo ning tanan walay ako nini kay bisan kining ako ang gininhawa di ni ako. Kay kung ako pa'y tag-iya sa akong gininhawa, di ko gusto mamatay. Gusto ko mabuhi forever. Pero kay dili man ko tag-iya sa akong gininhawa, mo nang mo end gyud ni. Kanang imong kusog karon sa batanon pa kana kay kusog. Muna kay kusog, moingon ka ako ning kusog. Pero kung imo gyud ang kusog, nganong mawala man na nimo? Nganong maabot man panahon nga mawad-an ka nagkusog? Tungod kay ang matuoran, dili na imo. Pero imo ang angkon nga imo. So, kay once nga masabtan nimo nga created being raday ka sa usa ka creator, so wala gyud ay imo. No? Wala imo nining kalibutan. So iya tanan sa Dios. Wala na ang Dios nga creator, ang ayon siyang daygon ug himayaon kay siya ang tag-iya ni tanan. No? Letter C, sa iyang pagbulutan, milungtad o nangahimo silang tanan. Kining pulong nga milungtad. Kining pagpalungtad sa usa ka butang na nasa pagbuot sa Dios. Usually ang atong ginapalungtad kining atong kinabuhi no, physical life. Pag magsakit ta, unsa itong buhaton? May tagtambal. O tumartag minikol gilaban atong ulo. Kaya ta gusto nga masakit kay mamatay ta. Kay mga sakit nga terminal nga disease. So manikamo ta og inom og supplements. Manikamo ta og patambal, magpa chemotherapy kay gusto nato palungtaron pa ang ato na kinabuhi. Di ba? Pero kang kinsan pagbulutan ang paglungtad. Sa iyang pagbulutan milungtad og nangahimo silang tanan. So kining pagpalungtad sa atong kinabuhi, iyahan na kabubuton sa Dios. Kung mamatay ng 35 ra gyud kalaman. No? So
wala kay gahom nga mupalungtad sa imong kinabuhi kay ang atong kinabuhi doon ay utlanan, doon ay katapusan niini. So mo bitaw na nga diyan sa sementeryo daghang klaseng sizes kaya nagpasabot diha nga ang kinabuhi ay taas na bubo na gamay din ako, no? So na bata pa kuha na sa Ginoo wa nagpalungtad sa Ginoo ilang kinabuhi. Naapoy tiguan na kayo, lungtad paghapon ang kinabuhi putok sa gatos. Kaya ang pagpalungtad lagi niining gi-create sa Ginoo na siyang pagbuot, na siyang pagbulutan. Wala na sa atong pagbulutan kanang pagpalungtad. So, although na atay responsibility nga mo timan sa tuwa nga kaugalingon, di na pa nasasala na mo timan sa kaugalingon, pero itong una-una ang yun, ang pagpalungtad sa atong kinabuhi, wala na sa ato ang kabubuton na anak sa Dios. Ang punto na ako mo kini. Dios lamang ang magbubuhat o wala na lain. So meaning giplano sa Dios kinsa may mo execute sa iyang plan. Kinsa may mo patuman ni ining iyang mando. So siya gihapon kay siya man ang Dios, siya man ang nag-design, siya ang mo create ni ining iyang ipang-design. Kunya kay creator nun siya po nang mupalungtad ni ini. Na tanan nga gi-create sa Dios do lagi na ending. Muna nga ang kalibutan mo end gyud siya. So in the beginning God created the heavens and the earth. Sinugdanan ang kalibutan kay in the beginning God created the heavens. So wala ning kalibutan exist sa usa ka buto, sa usa ka bakterya o sa usa ka sulti na Darwin nga Charles Darwin ba nga ni-exist ang kalibutan tungod niya ng dakong Big Bang Theory. Tinuod ng Big Bang Theory. So, kay sa Bible, God created the heavens and the earth. Iya, gini-create. Na ang iyang i-create, na beginning, kini niya i-create, na ko'y ending, munang nain diha, nga until the end of the age. So, kini, kapanahonan sa kalibutan, na kini-ending, kay di-create man sa Ginoo. Ya ang God nga nag-create ni ining kalibutan, He has no ending, kay eternal siya. Eternal ang Dios nga nag-create ni ining kalibutan, ining universe niya. Kini niya gi-create mo end ay beginning na ay ending. Manang tinuod na kining mga signs karon nga nasa last days na tinuod din siya, no? Intensity nga heat wave. Tinuod na siya. So, naman na sa prophecy, no? Sa magkatapos ang kalibutan, magka-worst ang senaryo sa kalibutan. Hindi mo na mapugnan na, no? Kanang nakita mo sa Naya Terminal, nangasunog ang mga kotse tungkol sa init. Oh, Bueno, tungkol sa heat wave, init kayo. So, mukos siya on fire. tungod sa lamin. Kaya Sa lamin, pagkuhan, nasunog ang sasunod, himbot po. So, init kayo siya. So, actually, kaning mga intensity, pag-intensify sa tsunami, pag-intensify sa kaning mga earthquake, sa mga typhoons, sign man na siya na the end is near. The end is sign na siya na. Tikadool kita kay kini i-create sa Dios nga i-create sa Dios nga kalibutan, it has a beginning and it has an end. Mutapos siya. Just like your life, sa imong kinabuhi, i-create ka sa Dios dinhi sa kalibutan, it has a beginning. Your life has a beginning. And your physical life also has an end. Mutapos po ni. Muna bitaw nga gi-introduce ni Christ ang salvation nga makabaton kag eternal life para nga dili mo end ang imong life. So, in the presence diha sa Ginoo, makauban ni mga Ginoo, una kay eternal life. Kasi Jesus Christ eternal siya. So mo na nga gi-introduce, gihatag kini kinabuhi nga walay katapusan kay para ma-satisfy kita together with the presence of Christ in eternity. Actually, ang life, dili gyud siya ang soul, kaning soul, spirit, di na siya mo tapos. Kaya bisan ang mga kalag soul sa mga kalag sa unbeliever after sa death, mag-exist gihapon. Pero diha sa estado nga
terrible. Diya sa estado nga ngilad o ngilngig. Okay? Darkness man, wala may presence of God. Pero ang spirito nga, ang mga tao nga, believer ni Christ, mo exist siya in eternity together with Christ. Diha sa happiness. So, iklaro nga sa Biblia. So, morning, kining creator na to, no, nga Diyos lamang ang magbubuhat, wala na ilahin. Even sa atong salvation, He created niini. Siya ang nag-create sa atong salvation. Dili kita ang nag-create sa atong salvation. Dili by our own works nga mahimo kitang luwas, mamaluwas ka by your own works. Dili ka creator. So, kung si Christ nag-create siya life, si Christ nag-create po siya eternal life. Niya ka na, gi-create ni Christ ng eternal life. Yan ang gihatag, gi-offer niya. So, dili kita ang nag-create sa atong salvation. Dili ang Diyos kay Diyos lamang ang magbubuhat o wala na ilain. So, bisan pa ang mga man-made invention, di ba? Pag may man-made invention, nakapatent sa ngalan. For example, si Brad Anir, naka-invento siya ko sa gadget. So, siya rin naka-invento niya ng gadget. Ipangalan din na sayaha na gadget. Kay man-made invention siya. Di ba? Nakapatent na sayahan. Walay makakopya niya na. Kaya siya ang original na nag-create niya ng man-made invention. Pero bisan pa niya ng mga man-made invention, ang Diyos gihapon ang naghimo. Nga naman? Ang utok, ang Ginoo. Okay, so, ang utok, Ideas. dili imo, iya sa Diyos. Ang wisdom, knowledge, dili imo, iya sa Diyos. Siya man ang source, no? Of wisdom. Kunya ang kusog nga gigamit nimo sa pag-create, dili imo, gikan ipon sa Dios. Ang raw materials nga imong gigamit para maimbento nimo sa gadget, asa mo ka nagawag source sa raw materials? Iya gyapon sa Dios. So naabay matawag nga imo, bisag imo pang hinimo. Dili gyapon sa matawag og imo. Na mo nang dili nato ang kuno, nang dili ato. Mo ni siya. Muni hagit na challenge na ko nang sa mga butang nga atong naabot og nahimo. Ang credit ana adto gyud sa Dios. Nga moingon ka sa Dios ang himaya. So man sa ato ang 5 sola, kung makabalo mo sa sola nato, ang pinakakuha din hagit sa sola, Soli Deo Gloria. Nga sa Dios ang himaya. Dili gyud pwede nga ang himaya i-credit nimo sa imong kaugalingon. No, kay created being ramang gud ka, di man ka creator. So ang creator gyud dapat mamoy matagaan sa tibuok nga paghimaya. So mo ni no, kining Dios nga nagplano, nag-design diha siya kabubuton, himo nini nga mga mando, iyang gipatuman. Kundi pagpatuman niya nini, una pinagi sa pag-create. I-create niya kung unsay iyang iplano. No? So, muna nga, tanan ng panghitabo sa yuta, tanan ng mga butang na nag-exist sa kalibutan, tanan ng panghitabo, ilawang ginasayahang pagbulutan, ilawang sa iyang pagmando. Number 2, no? Kining ang Dios nga nag-create, iya po niya ipahilo na. Ipahilo na niya, no? So, kining pagpahilo na sa Dios, kay ang Dios, God is the God of order. So, mo man yung matuoran. Order man yun ang Diyos. So, yan ang ipahilo na ang tanan niya ang ihilo. Daniel 4:35. Kung basahon ng Daniel 4:35. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will. Now, He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay His hand or say to Him, "What have you done?" So,
mo ni ang kining statement na kaning punto din yung pasabot nga ang Dios tanan niyang i-create yang ipahilo na kay God is the God of order ingon sa dinha all the inhabitants of the earth. Tapos and He does according to His will among the host of heaven among the inhabitants of the earth. So, tanawa, asa na sa scope sa pagpahilo na sa Dios? Sa langit o sa yuta, ipahilo na sa Dios ang tanan. So, ina na ang Dios nga nag-design, ina na ang Dios nga nagplano, ina na ang Dios nga nag-create. Ipahilo na niya ang tanan. Diha sa sulat ni Daniel, ang tanan pumuloy sa yuta, walay nahot na naman, diha sa kalangitan, o pumuloy sa yuta, nagabuhat o nagapahilo na ang Dios o walay makapugong niini. So, muna yung kang Daniel, ang tanang pumuloy sa yuta, accounted as nothing ba? Ang term na gamit sa Bisaya, walay nahot. Pero sa English niya na, accounted as nothing. So, niya, sa langit o sa yuta, ipahilo na sa Diyos ang tanan. Ang punto na ko makinig. Tanang butang o panghitabo, ipahilo na sa Diyos. So, na maabot sa inyo una karon. Kaning kagubot. Unsa man yung kagubot? Kung ang Diyos order, kung ang Diyos nagpahilo na, ano na doon may gubot? So, nailawan ba ang mga kagubot sa pagpahilo na sa Diyos? Kaya sa decree lagi, wala may panghitabo sa kalibutan nga dili ilawom sa iyang mandog. So, inya kining kagubot sa kalibutan, no, kanang mga catastrophe, earthquakes, yan ay mga matay, unya kanang mga typhoons, na ay mga lumpag ng mga building, di ba, chaos mo ginano, gubot mo gina siya, so, ilawang ba na sa siyang pagbuot? Tanang butang o tanang panghitabo, ipahilo na sa Diyos. Kanang madisgrasya, Pastor. Oo, pila na siya. Ilawang ka sa ka-rape, case, Mo, madisgrasya. ha? Mo, ba kanang bang sa tawag na? Kanang bala ba nga? Mahigos pala Stray ikaw. bullet. Yo, ligaw na. Stray bullet. Stray bullet, oh. Oo, na. Ikaw mo na to. Iya mo professor. Ha? Iya mo bot. Wala may panghitabo sa kalibutan, mandili ilawom sa iyang pagbuot. So, naman ko'y permissive will, no? Itugot sa Diyos ng mga panghitabo. Yan, bisag worst scenario niya, evil ang iyang kuwan. Iyang peg niya evil, pero ilawom niya po sa pagbuot sa Diyos. For example, pagbuot sa Diyos, kang Joseph, no? Start kang Joseph. So si Joseph, nakabaton ng igsoon, pero ang mga igsoon niya, ihulog siya dito sa Atabay. Dili, man to good scenario, evil scenario man to. Kanya, dihay naluoy ni Joseph, kuha siya sa mga igsoon, kanya, gibaligya dito sa Egypt, sa mga Ismailites as slave. Kanya, ang istorya, murang ipakaon si Joseph na natukob si Joseph sa lobo. Muna i-report niya to sa amahan. Sa man to, kuwan man to, lying man to situation. Lying man to, pagpakat man to siya ang mga igsoon. Pero si Joseph to, nasa Egypt, gidala na. Abot sa Egypt, nahimo si Joseph nga slave market, ibaligya dito sa Egypt as slave. Napalit siya ni Potiphar. So, diya sa Potiphar's household, nahimong manager si Joseph, gitintal sa asawa.
wala magpatintal. So sumbong, ipatagkaan sumbong nga nang rape si Joseph nga to sa asawa ni Potiphar. Puro man na mga evil scenario sa kinabuhi ni Joseph. O niya, si Joseph nadala dito sa prisuhan. Napreso siya. Napreso siya. Pagka-preso niya, so worst scenario gihapon, gibilang mo siya nga wala hinungdan. No? Pero dito sa pagka-preso niya, nahitabo ang mga dreams, interpretations of dreams. O niya, na ay butler o na ay baker nga nagdanggo, di sila kasabot sa interpretation silang dreams, makabalo si Joseph mo interpret. So, sa dihan na interpret ni Joseph ang ilang mga dreams, so ang usa ituboy, ang usa patayon. So, katong natuboy sa palasyo, so nahitabo nga nakahinumdum siya nga kaya ang king sa Egypt naatoy dreams nga droughts, puwaw, no? Di siya maka-interpret sa dreams. Nakahinumdum tong natuboy sa office, nagikan sa presuhan, niya na ay piniriso dito sa Egypt nga kahibalo mo interpret sa dreams. Ipatawag. So, ipatawag si Joseph, ipagawa sa presuhan dito sa palasyo, ipa-interpret ng dreams. So, pag-interpret niya sa dreams, nag-order ang king nga wala ko ilaing mahimo nga matumboy nga governor sa Egypt kundi ikaw, Joseph. Tanawa, ang yan dagan sa iyang kinabuhi gikan sa evil na senaryo. Paingon nga to sa maayo nga senaryo. So, kana, muna ang pagbuot sa Dios, dili man to makita mo si Joseph mahimong governor sa Egypt, kung dili agian niya to ng mga evil scenarios niya kinabuhi. Mana, pagbuot sa Dios. Bila ko ask, ito pastor nga, manisgrasya pastor, ina pagbuot, sampol ako, mabanggaan. Karon ba dayon, banggaan ko, mabuta ko mata, doha ka buo. Ina pagbuot. Wala lagi pagkitabo sa kalibutan, kanila ilaw sa hando o pagbuot sa Dios. Ina ko Problema tanan. niya, umusok ko pa. Kasi nag-break pa Gusto sir. mo, Iya mo na po. di mo na gusto na mag-Ginoo. Kaya sa meaning sa decree lagi, ito ba gisgot na pasul dito decree no? Oo, di ko. Walay pagkitabo, No, dili. na daily ilaw sa iyang pagmando. Everything is Everything kita ang ginoo tanan pagkitabo. ko na lang. Bisan ang tungaw. Ang problema niya, pastor, kung dili ba makadawat, kung sa kita kung mga pangitabo. Mao na mo resulta. Kung ang to ang Amo kan Joseph. si Joseph may reklamo ba siya sa diha ko sila hitabo sa kinabuhi. Ano man nahitabo sa kinabuhi, mga ibig puro ko to mga accusation pero wala gyud mo mo ito yung flow sa iyang kinabuhi. Kaya toyo sa Dios, para kang Joseph, si Joseph himuon siya nga kanang instrument to rescue Israel. Oo, gikan sa gutom. Kaya ang Israel, mutagamtan ko ka ng 14 years na drought. Grabe ka gutom. Kung dili pinagi kang Joseph, so dili ma-rescue ang iyang ang Israel. Mo bitaw to nga pagka-governor na ni Joseph sa Egypt. Severe na ang drought. Grabe na, wa nay makaon ang Israel, pero may makaon sa Egypt kay tungod sa wisdom Wisdom nga gihatag sa Dios kang Joseph. Nga sa diin, nakagather sila og daghan nga mga trigo nga mulongtan for several years, for 14 years. So karon patawag na niya ang iyang mga igsoon sa Egypt. Kaya i-rescue na niya, kaya mamatay sila dito sa Israel. Mao. So ang senaryo po dito na yung mga confrontation. Confrontation ang mga igsoon. Pastor, pero everything, pagbuot na sa ginutanan. Oo. Like, pambanggaw karon, ina pa ko ng tanan. Wag mo sa Diyos kinatalan ng pangitabo. Bisan namin yung kani All things all things work together. together for good. Dali na love ka. Pastor, magkuhan ka ng alis sa alis, iya pagbuti ako, decision ko. Ha? Alis sa alis ko, iya pagbuti ako. Palaw po, bisyosin ba na? Iya pa na. Iya ka na. Ubos sa panalo. Ako mga salbahis, iya pagbuot. Salbahis nga kasuanon.
Sir, ano yung... Wala salbahe sa Kristohanon tayo. Nabiyagya ko na. Ay, wala Kristohanon sa Subo, salbahe. subo. Ano na, kung nagminyaw ka, tapos namatay yung banay mo sa'yo, tapos napay bata, subo ka. Oo, ikaw naman sa pangalan. Huwag mo muna na ang but. Tanan, Palo na sa Ginoo. Iyan tumubuton. Okay, pahilom na kita sa Diyos. Atong gisbukan din ni karon kining Dili na sa dikit sa disgrasya, Diyos. dili na Sa dikit mo ang pagpahilo na sa Dios. Mo ni ang pagpahilo na sa Dios sa kinabuhi ni Joseph. How God kining ordered the life of Joseph. Ya dili lang kay sa kinabuhi ni Joseph, pati na sa imong kinabuhi, pati sa iyang tanang ginili sa Dios. Ato lang ginay pahilo na ang Dios diha sa imong kinabuhi. So mo nga walay panghitabo sa imong kinabuhi, nga dili ilaw sa pagbuot sa Dios. Tanan dito panghitabo na nailaw nila sa pagbuot sa Dios. Kaya ang Dios mo man ni nagpahilo na man siya. So si Kristo ilaw gyud sa pagbuot sa Dios. Katong na-experience ni Kristo. Katong tunalan siya, ilan siya sa cross, patayon siya. Puro to pagbuot sa Dios. O bitaw tong Ba't to sa Dios? katong girebuke na si Peter, di ba? Pahawa sa tanas. So kay si Peter, dili siya gusto katong gihimo ni Peter nga pagtigba sa usa sa mga soldiers sa guard nga gitigba sa mga apostoles nga dalunggan ba niya. Ibandong ni Kristo Jesus nga dili inana. Yang giuli ni Christ ang iyang dalunggan kay ingon siya ang akong gingharian dili gingharian sa kanang panag-away. Yung wala siya gatuko niya anak nga klase sa gingharian mo tong bihang giayo. Kunya katong si Pedro nga nisupak sa Dios nga dili siya gusto si Kristo mamatay sa cross. Girebuke ni Jesus Christ si Pedro giingnan nga pahawa diya sa tanas. Ano man kay dili man to bisa gani di ba kisa may buot mamatay di gusto nga si Pedro gusto mamatay si Jesus pero kay ang mando sa Dios nga kinahanglan man si Kristo Jesus mamatay kaya wala man ni ang soul nga solution sa paglumpag pagbuntog sa sala kamatayon ni Kristo ya pug nga ni Pedro dili mo sugod si Pedro nga mamatay si Kristo Jesus girebuke ni Kristo Jesus si Pedro pahawa sa tanas. Bisa nga niyang will, no? Ito siya, Lord, take this cup of suffering, but your will. Testing mo niya. Ito na yung siya nga, let this cup pass from me. Ang struggle mo to ni Christ yung humanity, nga mo atras sa sabot nila sa eternal covenant. Na-feel siya rin kahagdok niya itong mga time. Oo, pero ang death. As human being, si Christ, ano yun ka ng kamatayon? Pero, Nanimukok magani sa singot ng walang dugo. magino. Kaya nasa struggle na to. Pero But not your my will. will, siya not my will, but your will. So sa may will sa Ginoo, mo to'y decrease sa Dios sa kinabuhi ni Christ. Agian niya nga kinabuhi. Before siya mahimo nga muling sa trono as king, kinahanglan siya mag-suffer as servant. Kinahanglan. So, si Christ din nakasubay ka din, no? Gisubay good niya ang kuan niya po. Kay mo man wala lagi mando sa Dios nga dili mamatuman. Tanan mando sa Dios iya ginang ipatuman mo nang ingon dinhi nga kini mando sa Dios kini plano sa Dios tibuok kalibutan ng mga panghitabo iya ni ipatuman. Magkaplastar na na. So manan ang atong doktrina diha walay panghitabo sa kalibutan nga dili ilaw sa iyang kabuoton sa iyang mando. Tanan gyud na no naagyoy wala ba ituan bisan na pag-abot sa simo gyapon na sa no hagit kung gipahilo na man gani sa Dios kining atong lawas na manugta ra o mobalik sa abog unsa pagkaha ang atong kalawasan sa kalag mao nga nagatuo kita nga bisan sa kinabuhing walay katapusan iyang gipahilo na kini alang kanato. So mo man ni siya, no? Kay mo lagi ano yung lawas gani nato, ilawom siyang mando, di ba? Ipahilunan ni sa Dios nga atong physical nga kinabuhi, madugta ra man ni mobalik sa abog pero kining kaluwasan nga iyang kitanyag, mo bitong ipaan si Kristo Jesus para mo luwas o redeem kay ilawom na siya mando niya, ilawom sa niya ang kabubuton na kinahanglan si Kristo mahimong manluwas sa iyang katawhan. So question? Pangutana, kabahin sa itong i-discuss sa ikawalo nga pangutana.